Kasama po natin ngayon ang isang ekonomista at fellow din po sa Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, Professor Emmanuel Leico. Professor, good morning po. Good morning po, Ma'am DJ and Sir Ted. Magandang Oo. umaga po sa inyong Good lahat. morning Oo, and Professor. Happy Oo. New Year Happy nawa. New Year, Ninong. Tsana lang po, Ninong, Happy ano? New Year. Oo, tsana lang po. Ako po'y estudyante nyo lamang. Meron kami mga tanong dito na gusto naming malaman. Ang tamang sagot galing po sa inyo. Sir, ito po kasi pinag-uusapan ngayon ang iba't ibang reaksyon ng mga business groups and leaders tungkol po dito sa inihaing impeachment complaint laban po sa Pangulong Marcos Jr. Pero bago po natin pag-usapan itong impeachment, sa ngayon po ang Pilipinas talagang humaharap na po tayo sa mataas na presyo ng bilihin. Yung interest rates po natin, hindi rin po yan bumababa. Tapos sinasabi din po sa ibang mga balita, ang bagal din daw po ng government spending at yung mga investors, ito yung pinakamahalaga, yung mga investors ngayon, patuloy pa rin po ang pagbaba ng kumpiyansa sa atin pong gobyerno. Sa kasalukuyan po ba, kamusta po ba talaga ang lagay ng ekonomiya natin with all of the flood control issues at ngayon na meron pang nakahain na impeachment complaint ang Pangulong Marcos Jr.? Kung pagbabatayan natin yung huling report ng Philippine Statistics Authority, ang ating ekonomiya ay lumago lamang ng 4%. Napakababa po niyan. Ang tinatarget po natin ay mahigit sa 5%. In fact, ang presidente sa kanya pong mga State of the Nation address, ang pangako ng ating presidente ay palalaguin ang ating ekonomiya mula sa 6.5% and even 8%. Pero sa ngayon po, malabong-malabo po na makakamit natin ang pangakong yan sa loob ng 3 taon na ito na lumilipas na. Para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin, gaano po ba ka-sensitive ito pong ekonomiya natin sa political instability ng bansa? Malaki po ba talaga yung epekto nitong nangyayari ngayon na corruption issues kung bakit 4% lang yung paglago ng ekonomiya natin? Malaki po yan. Unang-una, makikita na rin natin dun sa huling GDP report. Hindi lamang ang public spending na bumaba dahil po sa infrastructure spending na bumagal dahil po sa ngayon ay nakatuon ang pansin ng ating mga mamamayan sa nangyayari sa ating pondo. Pati po ang ating households, ang ating pong mga mamamayan ay nagpigil din ng kanilang paggastos. Maaari po nating sabihin na ang mga households ay nagpigil dahil palagay ko nag-aalala sila na kung ano pa ang mangyayari na mga kaguluhan o kaya po ay paggalaw ng ating ekonomiya. Mabuti po ay hindi masyadong tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero iba-iba po ang epekto niyan. Kung ikaw ay minimum wage earner, maski na po mababa ang inflation rate, kaunting galaw ng ating inflation, kaunting galaw ng presyo ng gasolina, ng pagkain, ramdam na ramdam po yan ng mga mamamayan. Okay, pareho po pala yung kumbaga behavior ngayon ng mga investor natin, even po itong publiko with public spending kasi pareho po siyang bumababa. And ang dahilan po niyan is because of the flood control scandal. Pero ngayon po, well last year alam naman natin yung nangyari po dun sa impeachment ni VP Sara, and right now may naghain na ng impeachment laban po dito sa Pangulong Marcos Jr. By Feb 5 malalaman natin or Feb 6 kung may maghahain ba naman ng impeachment for VP Sara. Pero itong mga nangyayaring kaguluhan ngayon na hindi na po matigil-tigil, ano po ba ang best case and worst case scenario kung sakali man para po sa ekonomiya ng bansa natin? Ano dapat din ang maging galaw ng gobyerno dito sa ngayon? Sa ngayon po, ang mga mamamayan o ang ating lipunan ay naghahanap ng direksyon, lalong-lalo na po sa ekonomiya. Nakikita natin na kaunting galaw sa merkado, talaga pong nararamdaman ng ating mga mamamayan. And hindi lamang po ito dahil sa mga nangyayari sa kasalukuyan, kundi yung galaw ng ating ekonomiya o ang ating struktura na lahat halos ay ating inaangkat. Net importer po tayo. Bigas, pagkain, petrolyo, of course, ay ating inaangkat. Kung kaya po
kaunting galaw ng currency exchange, ng palitan ng dolyar kontra piso, ramdam na ramdam natin yan. Kumbaga, parang wala tayong sariling ekonomiya na pwede nating takbuhan. Hindi tayo nagpo-produce ng sarili nating mga pagkain at pagka tayo ay naharap sa mga kaguluhan sa labas ng bansa o sa loob ng bansa, tayo po ay nakakaramdam ng epekto nito. Kaya po, itong impeachment, kung ito ay magdudulot ng paglinaw ng direksyon at magkaroon po ng epektibong pamumuno sa ating pamahalaan, makakabuti po yan. Pero kung ang mangyayari po ay magre-regodon lang na impeach yung isa, papalitan ng isa na namang katulad din nila, hindi po yan makakabuti sa ating lipunan. Pero nangangahulugan ba na wala na tayong kailangan gawin? Sa palagay ko po, kailangan tayong patuloy na maghanap ng paraan para po mapaayos natin ang pamunuan sa ating pamahalaan. Oo, alam naman natin na yun pong kinikita natin. Part of it galing po dun sa mga investors natin. Investor confidence, ano pong epekto nito kung sakali man, hindi natin sure kung mangyayari yan. Ngayon nakahain na yung kay President Marcos Jr. Kung matuloy yung kay VP Sara at sabay po sila na dumaan sa impeachment process, ano po ang agarang epekto nito sa ekonomiya at long-term effect din po nito sa atin bilang isang bansa na 4% lamang po ang GDP nga sa ngayon? Malamang sa hindi gagalaw ang ating ekonomiya. Gagalaw ang stock market, gagalaw ang palitan ng piso kontra dolyar, babagal din po ang mga pamumuhunan sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Maaari pong magtagal kung ang ating pong proseso ay magtatagal ng walang linaw. Pero kung ang proseso po na ito ay magkakaroon ng linaw at matibay ang kanila pong mga hinahaing na mga issue laban po sa dalawa. Remember, hindi lang po ang presidente, kundi presidente at ang vice-presidente ang mahaharap sa impeachment. Napakalaki po yung hindi lang po ingay yan. Baka magkaroon ng parang maliit na lindol o kaya po ay patuloy at sabay-sabay na ingay ang ating maririnig sa mga susunod na linggo, buwan, harinawa po magkaroon ng linaw. Pero tinitingnan ko rin po, ikukumpara natin sa impeachment nung mga nakaraang o ng mga nakaraang impeachment. Hindi pa po ito katulad nung impeachment nung 2000, hindi pa po ito katulad nung 1986. Mukhang malayo pa po ito. Okay, opo. So ang tanong po dito kaya, Professor, sa inyong pagtansya, I'm sure kayo po ay nagbabantay sa mga balita at nanonood rin po sa mga development. Will this drag on? Itong ating kinasadlakan ngayon na political uncertainty and instability? Sa ngayon po, parang nag-aatubili ang House kung magsasampa sila, susuportahan nila. Pero hindi naman po yan magpapapigil sa mga kasamahan ng mga halimbawa po sa Makabayan at mga iba pa pong mga representatives na magsampa o pursue ng impeachment ng ating pong mga pinuno. Pero magtatagal ba ito? Magtatagal po siguro kung hindi po magkakasundo at hindi po magkakaroon ng linaw ang mga issue sa loob po ng Kamara. No, what I'm talking about or referring to, Professor, is the effect on the economy. Ito hong flood control scandal, may paparating po na grand rally daw on Feb 25. Ang sabi ng iba, nagmamasid lang sila. Tumahimik muna ngayon, walang mga protesta sa kalsada, pero yun nga po, naghihintay sa result ng investigasyon at kasuhan sa flood control scandal. And then, ito po yung sa Kamara ng mga impeachment at yun din pong ilan po na mga, ngayon daw po, binabalik na naman yung LOA sa BIR. Ang sabi po, itong mga isyong ito, tingin niyo ba, ito ba itatagal pa ng buong taon para ho
At the end of the day, ano effect sa atin? Sa palagay ko po magtatagal ito dahil wala pa pong linaw kung ano ang magiging direksyon. Yung paghina ng ekonomiya natin ay nangangailangan ng epektibong pagkilos ng ating pamahalaan. Hindi lamang po yan para sa mga namumuhunan, kundi kailangan din po magkaroon ng suporta yung pong sarili nating mga households. Sila po ang apektado rito, pero parang hindi pa po natin nakikita ano ba ang magiging suporta na asahan ang ating pong mga household sa pamahalaan sa patuloy na uncertainty na ito. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi pati po yung uncertainty sa labas ng ating bansa. Pero sa ngayon po, parang tayo lamang ang magtataguyod ng ating mga sarili sa ating mga kabuhayan. Ano ang effect nito, Professor, eventually? Sino ang may malakas na latay na aabutin dito? Sa ganitong uri ng problema ngayon, ang dolyar kahapon, montik na naman, no? Malampasan yung record high. And then ang gasolina po, nag-aumento ng 2 piso kahapon. At ang sinasabi daw, mukhang ito ang magiging trend because of this peso exchange rate. Sino na naman talaga kinalaunan po ang magdurusa rito? Sigurado po ang mga pangkaraniwang mamamayan ang magkakarga ng mas maliit na palitan ng piso kontra dolyar. Dahil ito po ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na po sa petrolyo, lalo na po sa mga inaangkat nating pagkain. Ramdam yan ng ating mga mamamayan. Ngayon po, ito ba ay maiiwasan natin? Makukuha na ba o lulutas ba natin ito sa lalong madaling panahon? Siguro po, kung titigil tayo ng pag-i-import, pag-aangkat ng petrolyo, pag-aangkat ng pagkain, siguro po makakatulong yan. Pero parang wala tayong choice. Wala naman po tayong sariling petrolyo. Wala naman, nabitawan na po natin ang pagtatanim ng bigas at pag-aani ng ating mga kakainin at ilalagay po sa hapagkainan natin. So mukhang sigurado po yan, magtatagal yan dahil structural na rin po ang naging problema natin sa ating ekonomiya. Masyado po tayong umasa sa importation at noon pa po natin sinasabi na hindi po yan sustainable. At yan po ay mapanganib pagka gumalaw ang piso kontra dolyar, mas malamang po sa hindi, tayo po ang maaapektuhan yan. At magpapatuloy po yan hanggat hindi nagbabago ang ating economic policy at habang wala pa po tayong isinasalang na pagtakip doon po sa ating pong mga pangangailangan sa ngayon. Opo. So, klaro ho naman yun, Professor. Kayo, tingnan ninyo yung pagiging import-dependent at yung pong imbalance ng ating trade. We depend more on imports than export. Klaro po iyon. Pero kung kayo po ay bahagi ng economic team ngayon ng Presidente, ano po ang inyo pong sasuggest na dapat gawin para po maliban doon sa isyong yon, magkaroon na po tayo ng stability at direksyon sa usapin po ng trust and confidence ng mga lokal na namumuhunan kasi hindi may tatanggi yung mga dayuhan, klaro na po iyon, no? They are waiting and see. No, wait and see po sila kasi nga dito po sa hindi nila malaman kung ano mangyayari dito. Ano po yung pwedeng ipayo sa Presidente? Well, unang-una po, naunawaan natin na ang pagsasalang ng mga kaso sa mga mga nagnakaw sa ating pondo ay mahihirapan o pwede pa pong magtagal. Pero yan po ang inaasahan ng mga mamamayan. Unang-una, papaano ba tayo makakabawi? Hindi lamang po 100 milyon ang nawala, trilyones po ang nawala. Kung kaya po kung unang gagawing priority ang pagbawi doon sa mga nanakaw na mga pondo ng ating sakaban ng ating bayan, makakatulong po yan. Pagkatapos, siguro po doon sa budget natin, yung budget natin ay mangangahulugan na naman ng panibagong pangungutang. At ang budget natin ay nandiyan pa rin yung mga allocable, mga unappropriated programs or funding.
dapat po talaga ang budget natin ay isang panimulang hakbang ng ating Pangulo para po masabi na ito, tinitingnan na natin ang ating pondo, pinoprotektahan natin ang pondo ng bayan, kung kaya po magiging maingat tayo at sisiguraduhin natin na ang bawat programa na ating popondohan ay mapupunta po sa interes ng sambayanan. Sa ngayon po, kitang-kita naman, ang ating pong edukasyon ay napakababa po. Ito po ay, we are already saying, we are in a severe education crisis. Meron pa po tayong healthcare crisis, yung access to healthcare. Yan po ang talaga pong patuloy na nanganganib, patuloy pong naaapektuhan sa patuloy na pagwawalang bahala po sa ating pondo. At kung ito po ay mababawi natin, at ito po ay mailalagay natin sa ayos ang ating budget, yan po ay mga panimulang hakbang. At pagkatapos, siguro po kailangan magpahayag na ang Pangulo, ano po ba ang ating magiging programa sa medium term? Papaano natin mababawasan ang ating mga inaangkat na pagkain? Papaano natin mababawasan ang mga pag-aangkat natin? At ano ba ang pwede nating mga produkto na pwede nating ilikas na competitive tayo? Sa ngayon po, para po tayong nag-aabang kung ano ang nangyayari sa mundo. Ngayon po, meron pong nangyayaring komperensya sa Davos. Ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ay nagpapahayag na sila po ay magkikilos at gagawa ng hakbang para po mapanatili po ang kaayusan ng hindi po ginigipit ang mga maliliit na bansa. Oo nga po, malaking issue yan kung pag nagkagulo-gulo itong gustong mangyari nga po nitong si Donald Trump eventually. Anyway, sige po, sa profesor, masakit sa batok, no? Ito pong inyong mga binanggit na ito, pero may pag-asa pa ang bayan. May pag-asa pa po tayo kung ang magsisimula din po sa pagbabago natin ay sa mga mamamayan po natin. Ano po? Sa pagbabantay na ginagawa, kasi nga para ho ang gobyerno nga ay gumawa na po ng tama. Sang-ayon po ako dyan. Mabibigat po ito pero kailangan po natin tugunan sa lalong madaling panahon. Amen. Ang tagal makasagot ni Professor. May pag-asa pa ang bayan. Opo. Totoo ho naman. Mabuti yung iba na mga proponents, may mga bahay sa Italy, may bahay sa France, hindi ba? May mga pupuntahan sila. Pero tayo po mga Pilipino, kung mawalan tayo ng pag-asa, ano pa mangyayari sa atin? So, dapat po may pag-asa pa rin po tayo magtulong-tulong. Ano po, para nga dito sa pagbabago na ating inaasam-asam sa mamamagitan po ng pag-iingay, pakikilahok sa mga diskusyon na tulad nito. Salamat, Professor. Salamat po, Sir Ted. At unang-una po, hindi ko po layunin na tanggalin ang pag-asa, ang pakiramdam na pag-asa ng ating bayan. Pero sa palagay ko po, kailangan po nating marinig at makilala, makita kung ano talaga po ang mga pangyayari at pwede po kung anong asahan natin kung hindi po tayo kikilos. Correct. Maraming Opo. salamat po, Manong Ted. Yes, sir. Kasi nga, first you have to accept the problem. Di ba? Na may problema. Otherwise, kung tatanggi mo yan, how do you solve the problem? Basic po naman. Sige po, Prof, salamat na marami po sa ulitin po. Thank you, Prof. Salamat po. Maraming salamat, Professor Emmanuel Leyco. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa